ikaw kung saan nag-load, sabihin mo, yung totoo na lang. Masaktan man ako, masaktan man siya, whatever, bigay mo na lang yung ano rason. Baka makapasa ka. Bigyan mo ako ng magandang rason, hindi yung wala kang pang-load. At wala kang time. Bigyan mo ako ng rason. Hindi na balang masaktan kami ni Kuya. Hindi na balang ma-insulto kami at lahat-lahat. Yung totoo na lang, yun na lang ibigay mong rason. Bigyan mo ako ng magandang rason. Dahil kung hindi, I don't need people na walang kabuluhan sa buhay ko. You cannot even come up ng magandang rason. Yung totoo. Bakit? Natawag na po ako sa inyo nung nalaman ko na galit kayo po sa amin. Hindi pa kami galit nun. Hindi pa kami galit. Kaya ano po, hindi na ako magalit. Hindi pa kami galit nun. Paano mo alam na galit kami? Hindi pa kami galit nun. By that time, hindi pa kami galit nun. So, anong iniisip mo at that time bago kami nagalit? Bakit hindi ka nakapag-text? Ano yung totoo? Hindi na po ako nag-text ma'am kasi natakot na talaga ako ma'am sa inyo nung nalaman ko sa mga text po ma'am. Kaninong text? Nag-text po siya po ma'am. Anong sinabi niya? Dahil pong sinabi sa Anong sinabi ni Frank na natakot ka? Yung po na galit na po sa sleep po sa text. Ano sabi niya? Nagalit siya? Na ano niya, akala ko uwi kayo sa akin po. Yun po na kaya ako rin binabing pa ako ano. Kasi na po yung sinabi mo na uuwi ka dahil kailangan ka ng nanay mo, dahil kailangan ng pera, hindi naman pala totoo yun. Pero binigay ko yun. Oo, pero hindi naman pala totoo yun. Ginamit mo lang pala yun para maka-exit ka dito, para puntahan mga barkada mo. Hindi totoo yun. Kinausap ni Ninya. Hindi naman pala totoo yun. So bakit ka nagsinungaling? Hindi po nung, kasi nung tumawag po sila sa akin, ma'am. Tinanong po si Jason po sa akin. Nandiyan na pa si Jason, sabi niya. Nung nandito pa kami ni Jason nung ano, hindi pa umuwi po si Jason. Kausap po si nanay. Sabi niya po, sabi niya po sa akin ng nanay, nakamusta na kayo naman, sabi niya, anak. Sabi niya, okay lang po. Pasaway ba kayo dyan? Hindi po, minsan pasaway kami kay ma'am po. Minsan nagagalitan po kami sa sabi ko naman sa nanay. Tama naman na pagalitan po kami kasi marinig yung ginagawa namin sa okay. So, kaya sabi ko rin kasi kapag may time akong punta po ako dyan sa kaya yun po na ako na yung ako na nag-ismo pumunta po yun kahapon po. Okay. So ngayon, kung totoo talaga na importante yung pagpunta mo doon dahil gusto mong tulungan ng nanay mo, dahil gusto mong bigyan ng pera, dahil sa pangangailangan niya, bakit hindi siya ang inuna mo na bigyan ng pera? At hindi mo sabihin wala ka na maibigay, dahil ako mismo, ang nagvoluntaryo, bigyan ka ng bonus, kahit alam ko naman, na you don't deserve a bonus, dahil kung magbigay ako ng bonus, lahat kailangan bigyan ko ng bonus. Pero bakit ikaw lang ang binigyan ko? Hindi mo ba inisip yon? Na dahil inisip ko ang nanay mo. Dahil alam ko na importante talaga na nangangailangan siya, kaya ka uuwi dahil bibigyan mo talaga ng pera. Pero hindi pala siya ang pinuntahan mo agad. Siya ang pinahuli mo. Mali mo. Inaamin mo, mali mo. At bakit mas inuna mo yung barkada? Tinext ko po rin si nanay po na nag-text po ako sa kanya. Ano sinabi mo? Sabi ko po, Nay, nandito na po ako, pero nandito ako sa barkada ko muna. Bakit inuna mong barkada bago sa kanya? Alam mo na wala siyang pera. Paano kung kumakalam ng sikmura? At wala na siyang makain? At alam mo nangangailangan siya ng pera, kaya ka mapupunta doon. Bakit hindi siya ang inuna mo? Kung talagang mahalaga ang nanay mo at kung mahalaga ang mission mo sa kanya. Inaamin mo mali mo. Oo, sana may tindahan na ang nanay na kahit hindi mo lang ako sa. Hindi mo ba alam, nag-aalburuto na yon?
lalo yung nalaman niya na, yung pala umuwi ka dahil nga ginamit mo siya. Ginamit mo! Dahil yun talaga ang dinahilan mo eh. Kahit hindi naman yan talaga ang totoo kung bakit ka pumunta doon. Oo nga, granted, nagsabi siya sa'yo nung tumawag na kailangan niya ng pera at kung may panahon ka. Pero that doesn't mean na siya pwede mong gamitin na emergency dahil hindi mo naman pala pinatunayan na talagang emergency na siya yung pinuntahan mo. Dahil mas emergency pala, pinuntahan mo yung barkada mo. Bilib na sana ako sa'yo eh. Kung mas inuna mo pa siya kaysa barkada mo, and then nakalimutan mong mag-text sa amin, okay na sana eh. Hindi, importante naman. At tinupad niya yung mission niya na yung nanay niya nangangailangan ng pera. At mas inuna at ibinigay niya kung anong binigay ko. Andun ba si nanay mo noon nung pumunta ka sa Calao? Kasi yung cellphone daw ng nanay mo nasa locker. Umalis ba siya? Okay. Nung pagdating mo doon, binigay mo agad yung pera? Hindi po. Hindi. Wala siya. Pagdating mo sa nanay mo? Kagabi. Hindi po. Ako. Okay. Anong sabi niya? Anong ginawa sa'yo? Yun po na, pinagalitan po ako. Anong sabi? Sabi po na, bibigyan nga ng pera ni, opo, para po sa inyo to. Hindi ko lang nabigay na agad na sa inyo. Hindi po, bakit binibigay ka agad sa akin? Tulad po kasi, sabi ko na kasi, pumunta muna ako sa barkada ko. Bakit doon na pinagalitan na po ako? Tama. Dahil kung mas importante ang magulang, siya ang unahin mo. Dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ka doon sa barkada mo. Yung pagpunta mo sa nanay mo, iabot mo yung pera, that's it. Kaya dapat yun ang unahin mo. Dapat yun ang mas mahalaga. At least natupad mo na. Wala ka nang intindihan. Kahit ilang oras ka doon sa barkada mo, hindi mo na iisipin na, nandun ang nanay ko, nag-aantay siya. Ang mga magulang, kahit konting bagay lang napakahalaga na yun sa kanila. May pakita mo lang, you care about them. May pakita mo lang, mas inuna ako ng anak ko. So kahit saan siya pupunta, okay lang, at least ginawa niya kung anong mission niya sa akin. Hindi yung pag-antayin siya. Bata ka pa. Hindi mo alam na lahat ng mga opportunity dumadating sa'yo, yun ay napakahalaga. Pero pag oras na binaliwala mo yan, hindi lahat ng panahon ay pabor sa'yo. Pag tinanggal kita, saan ka pupunta? Saan ka magtatrabaho? Saan? Focus mo nga. Maghanap. Ilang araw ko maghahanap. Ganun ba kadali maghanap ng trabaho ngayon? Lalo na kung yung trabaho yun ay lakwatsa lang. Sa 24 hours na trabaho dito, ilang beses? Mapalad na yung isang linggo, 2, 3. Isa. At yung oras na yon, 30 minutes, 45 minutes, 1 hour lang. Pagkatapos nun, wala na. Naglalakwatsa na tayo. Kung kailangan kong photographer, professional, kaya ko magbayad. Total once a week lang naman yan eh. Hindi ko pa may babayad yung kinukuha mo every month. Dahil bibihira lang naman. Makakatipid pa ako. Dahil mas marami yung panahon na nandito kayo walang ginagawa. The more na mas maraming tao dito, mas malaki pang gastos ko sa kuryente, tubig, pagkain. Naintindihan niyo ba yun? Pero dahil sabi ni Kuya, total wala namang anong mga yan eh. Pagtiyagaan na lang natin muna, mababait naman. Pero kung ganyan naman, ang pananaw nyo, na you don't care pag nandun na kayo sa labas, wala na kayong courtesy na isang text, piso lang yun. Piso lang yun. Hindi nyo pa maibigay yung panahon nyo. So ano, Paulo? Mangyayari ulit to? Hindi. Focus mo nga sa kanya. Mangyayari pa ba ulit ito? Hindi. Paano pag nangyari ulit? Okay. Dali din mangyayari yun.
last chance. Pangatlong beses na to. Bigyan kita ng last chance. Dennis, next time na aalis ito, huwag ka nang sumama. Madadamay ka. Contagious to eh. Para siyang isang virus. Nakakahawa. Okay, para maingatan yon, huwag ka na lang sumama. At kuya, next time, huwag mo nang ipasama. Kasalanan mo rin yun. Hindi ko naman pinilit. So ngayon alam mo na, huwag mo nang pasamahin. Oh, alam ko na. Kaya next time kung nagkamali ulit to, walang madadamay na ibang tao. Ha? Alright? Wala ka ng chance. Ganyan, ikaw din, Dennis, mabuti nga may isa may chance ka pa ulit din. Dahil ako, oras na nagkamali yung empleyado ko dati, wala nang second chance. Dahil sasabihin ko, kayo ang nangangailangan sa akin, hindi ako. Ako, maraming naka-line up dyan. Sa Facebook, nakahilera ang mga taong gusto magpatulong. Sabihin nila, ay, ang sarap palang buhay dyan. Ang sarap pala maging empleyado ni Mystica. Ang saya-saya. Kahit nagpupunyeta ako, alam nyo naman ako, I don't mean that. Ha? Ang punyeta sa akin, para ba, kabaklaan lang yun, but I don't mean it. Ang saya ng buhay natin. I have to make sure na pag may problema tayo, ang ending masaya. Di ba? Kaya nung ba ako nagalit? Naging ano yun? Naging matagal yung galit ko. Pag nag-voice out ko yung galit ko sa inyo, pagkatapos ng pagpunya-punyeta ko sa'yo, ang ending, napakasarap, ang ganda-ganda, ang saya-saya, di ba? Alright? Naintindihan nyo na? So wala na ha? Punyeta kayo. Sige na. Bilis na kayo. Dapat po. Salamat po, ma'am. Punyeta. Ay, nako. Magpakatino kayo. Okay? Magpakatino na kayo. Alright. Oh, ikaw din kuya. Ikaw din may kasalanan kasi.